White Ribbon Rally? Anyway, ang balita ko, pinipili lang nila ang gusto nila makausap doon. Anyway, pag-usapan natin yan pagkatapos po nito, okay? Already. Alright, back to Pinoy Xer. At kamusta po kayo ang Generation X, Y, and Z? At ano pong balita dyan sa Pilipinas? No, at alam po natin na medyo nagkakagulo po diyan at hindi po maganda ang nangyayari. But what can we do? Anyway, bago natin pag-usapan yan, dito po pula tayo nung last June 2012. Ano ba yan? Nung last June 28. Alam naman po natin na nag-organize sila ng rally kung saan ito po, no? Yeah, ito pong white ribbon na rally nila o whatever, ito raw ay basta sa tungkol sa faith-based non-partisan demonstration, no? Organized by civil society, organization, and church leaders to demand government accountability. No, and good governance and an end to corruption. View white ribbon rally updates on Rappler, core, details, and objective primary demands. Accountability regarding government funds, di ba? What the fuck? That's right, such as flood control at passage of an anti-dynasty bill and electoral political reform key. At ang visual sila ay participants wear white. Oh, isa na ako dun. People wave white flags and carry sign demanding transparency organizer. Alam nyo, kapag binabasa ko kasi itong ating topic dito, ay talaga natatawa ako, no? Dahil nga, kita-kita nyo naman, sino ba ang nag-organize ito? Eh, di nung nalaman kong ito palang mga hinayupak na to. Sila po ang mga grupo na isa sa nag-organize ng White Ribbon Rally. Kaya naman, kita mo naman, kita-kita na napakarami, no? Ng mga tao. Kaya ito nga, at natatawa ko, ay ang dami, 3,700. No? Ganyan karami naniniwala sa mga hinayupak na to at ang mga tanging simbang Katoliko. No? Alam mo, sabi nga nila, Pinoy Xer, wag mo nang tirahin ng simbahan kasi Katoliko ka rin. Well, wala naman sinabi ang Panginoon na kapag mali ang simbahan, ay wag mo titirahin. No? Kung ano yung meron kang faith kay God, doon ka na. Ang simbahan kasi, sino ba mga tao dyan? Mga pare, di ba? Ang mga pare, ano ba yung mga pare? Tao yan, di ba? So, ang masasabi ko lang dito, as long as you have faith to Jesus, okay na. No? At as long as na gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, okay na rin yun. No? Ang Katoliko is just another tool o mga places na para makapagbigay ka ba ng prayers. Pero kung itong mga pare na ito nakikita mo sa mga ganitong klaseng nangyayari, nawawala ka talaga ng gana. And as a matter of fact, no? Marami mga pare dyan, dating addict daw siya, dating nag-rape siya ng mga bata, di ba? So, you cannot tell that. You cannot say that to me na simbahan yun. Kasi hindi ko naman nilalahat eh. Pero yun ang mga nangyayari ngayon when it comes to church. Ang akin kasi nakakawalang gana dahil meron tayong mga ganitong klase simbahan na nakikialam sa politika, which is, I believe, na separation ng kanyang mga obligasyon diyan. Ang simbahan dapat po ay nagbibigay ng sermon sa mga Katoliko. But what are they doing? Maleta. Diba? Kaya naman ito mga hinayupak na to ay nagbigay pa, no, na ano ba tawag dito? Ng mga kondisyones. O paano ka gagayahin sa White Ribbon Committee na yan? White Ribbon Committee. Ay, White Ribbon Rally na yan. No? Sabi niya dito, Rabbit Pro Duterte personals, you are not welcome here. At syempre, si Atty. Topacio, si Idol, ay talagang binanatan niya na, bakit kayo ba may-ari nito? Kayo ba ang asa ng resibo nyo o titulo? Anong karapatan nyo pagbawalan kami? But the rest is history. So, what I'm saying is, itong mga hinayupak na to, mga salot, yung mga ibang paring makapili, hindi na ano yan eh. Kaya nga kita mo ang nangyari. 3,007 na lang ang nakilahok sa NCRPO. Ibig sabihin lang po niya na talagang wala na o kukunti na lang ang naniniwala sa kanya. When it comes to Dilawan, Piklawan, Liberal, ganyan na lang po karami ang naniniwala sa kanya. Eh, siguro sabi nila, ay, hindi, wala pa dyan yung mga probinsya. Oh, tama nga naman sila, wala pa. But the thing is, dito pa lang, ay talagang nakakatawa na sila at talagang pinipilit nila na sila daw ay matitinong mga tao. But anyway, ganun po talaga. No, ang mga salot, katulad ng NPA, sila Teddy Casino, sila Franz Castro, yung Gabriela, sila Brosas, or kung sino-sino pa, si TikTok Boy Bakla, si Manuel, at siyempre po si Serdana Bayon, si Gue, no, idol niya si BBM, ay talagang, they're just part of parang magulo. No, hindi naman kasi pwedeng maging perfect ang isang mundo o ang isang bansa kapag walang mga katulad nilang magugulo, di ba? But the thing is, ang kailangan lang natin ay mag-iingat tayo dahil magaling sila magpropaganda. Sabi ko nga sa inyo many times ago, hindi lang dito sa Pinoy Xer, pati sa isang ko channel na ang Pinoy Lens, na ang NPA salots ay talagang kahit mukha nyo o kahit yung brief nyo, kaya-kaya nilang ibenta yan.
Magaling sila sa sales talk, kaya mag-iingat po kayo diyan. Okay? Alright, ang isa pa nating pag-uusapan dito ay yung tungkol po dito sa surprise rally na nangyari nitong June 30. Yan, palakpakan po natin yan. Ang June 30 na yan ay nabigla mismo. Ultimo si Bangag ay nagulat sa surprise rally na yan at hindi niya alam na paano raw ba nangyari ito na nagkaroon ng rally na ganyan. Ha? Wala raw nagsabi sa kanya. Kaya nga surprise rally Mr. Marcos, ikaw naman. But anyway, alam niyo mga parts, ito raw ay composed ng mga INC. And you have to think the fact na pag talaga sila ang bumana sa kalye ay talagang ipinakikita nila na talagang organized sila at sama-sama po sila when it comes to that. Kasi nga, ang marami kasi mga sabi rito na kaya raw ginawa yung rally na ito ay dahil daw kay Senator Marcoleta, di ba? No, hindi po totoo yun. Isa lang po yun. Unang-una kasi, alam naman natin na si Senator Marcoleta, wala naman talagang ginawa eh. Di ba? Yes, inaamin naman niya na siya ay binigyan ng donation para sa kanyang upcoming running for Senator that time in 2025. Pero hindi niya naman tinago yun. And as a matter of fact, sinabi niya yung sa Ganang Mamayan at sinabi niya na kaya ako hindi binanggit ito o dineclare ito dahil ayaw magpa-declare ng aking mga kasama na nagbigay sa akin ng pera. Which is, sometimes, siguro dapat sinabi niya na noong una. But the thing is, maybe because Senator Marcoleta was thinking na hindi naman galing sa gobyerno ito eh. Bigay ito sa akin. Kusa to, hindi naman ito hiningi. Wala naman akong pinangakuan na, o sige, bigyan mo ako ng 30 million, ako bahala sa'yo paglalala ko senator. Di ba? Wala naman eh. Pero sa kay Ombudsman Zombie Remulla, ang kaso ni Bangag ay talagang pinipilit nila na plunder daw. But you know what, we don't have to talk about the Constitution about that. Basahin nyo na lang kung ang plunder nga ba ay nag-a-apply sa kaso ni Senator Marcoleta, which is not. Kung matatandaan nyo, napanood nyo na sinabi ng COMELEC na walang kaso dito sa Senator Marcoleta. Kaya nga wala silang kaso eh. Hindi nila tinuluyan si Senator Marcoleta because they don't have anything. Diba? And the only thing lang na sabi lang ni COMELEC Chairman Garcia noon, balikan nyo sa YouTube, i-type nyo na lang, sinabi niya na ang magkakaroon ng question dito ay yung mga nag-donate. Bakit hindi na di-declare? Automatic na yun. Alam nyo na kung anong sunod doon. Now, what happened here and here is about the accountability kung saan talagang harapan ng pagnanakaw at ang paggugulgor at yung paggigipit sa mga tao when it comes to freedom of speech. Yan ang nangyayari ngayon. At alam naman nila ng iglesia na talagang sa harapan mo na mismo, ninanakawan ka na ng mga gobyernong ito. At alam naman natin yan eh. 2022 pa yan eh. Yun nga lang, ngayon lang nagkakaroon ng parang naghihit na, umiinit na talaga ang sitwasyon. And come to think of it, pati yung nangyari sa majority, sa minority sa Senado, and we know, not just the INC, na talagang ginagamit na ni Bangag lahat, executive, legislative. Kasi ang mga Congress, wala na yan eh. Hawak na ni Bangag ang Congress. Huwag na nating isipin na tutulungan pa tayo niyan o tutulungan pa nila ang Pilipino. They are all for money, ang Congress. No offense again sa mga ibang congressman dyan na hindi tumatanggap ng pera. No offense po. Pero unfortunately, mas marami talaga ang corrupt ang mga buhaya sa Congress. Kaya nga control ni Bangag eh. Alam ni Bangag kung paano kontrolin ang mga hayop na yan. Sa Senate, he tried a lot. Big time. Nahirapan siya. No? Kaya anong ginawa ngayon ni Bangag? Ni Lisa Marcos, ni Ombudsman Remulla, ni Tamba. Ginigipit nila ang mga kaso. Kaya, sayang eh. Dahil ang kinuha natin mga senador ay mga dating may mga sabit na. Sana kumuha na lang tayo ng bago para walang ganyan nangyayari. Eh, kita mo ang Senator Marcoleta. Right? Kita mo siya. Ha? Ang nangyari sa kanya, wala naman talaga siyang plunder na case. No? Kahit tingnan nyo pa sa Constitution. Pero ginagawa nila ng plunder. Ganyan kagaling ang mga administration. Ngayon, ito nangyayari dito sa likod ng mga rally. It means na talagang puno-puno na sila. And I just hope na hindi lang INC sana ang pumunta rito. Eh, kung ako nga lang nasa Pilipinas, why not? Sasama talaga ako para suportahan ng INC at ang iba nating mga Pilipino. I may be Sara Duterte supporter. I'm not saying na kaya ako ginagawa ito dahil pabor sa akin dahil nga na ako'y Sara Duterte supporter. Hindi po. This is not about the Duterte anymore. This is about the Philippines. Nakakaawa eh. International na yung yung mga nangyayari at yung mga balita sa Pilipinas. Bangag is an addict. He is a thief. Kasama ng asawa niya, anak niya, mga pisa niya, kamag-anak niya at ang mga kanyang constituents. At sinasabi nila, noong 2022, ano ba ang talagang ginawa ni Bangag na maaalala ng Pilipino? Tell me. Kahit sa mga loyalista, tell me, anong ginawa? Sabi ni Claire Castro, inamin nga, di ba, yung flood control scam. Okay. Alright, let's give you a point. But the thing is, hindi nila alam na nagba-bounce back sa kanila yun dahil akala nila once na sinabi ni Bangag na mayroong mga flood control scam, ay safe na siya. Hindi po. Dahil ang Pilipino matatalino. Huwag na natin isama ang senador o Congress, isama lang natin ang mga Pilipino na nag-a-analyze paano nagkaroon ng flood scam, paano nagkaroon ng pera si Saldico, paano nakuha ni Saldico yung pera.
Yun lang yun, eh. Sino ang nag-authorize? Sino ang nagpumayag? Sino ang pumirma? O, eh, si Bangag. Gano'n lang yun, eh. Akala nila ang Pilipino mga tanga. Akala nila after ni Bangag ay, tapos na, bida na tayo. Wala na yan si Sara, 'di ba? But the thing is, nag-isip ang mga tao. There's a law, there's a constitution, 'di ba? Kasi akala ng mga Marcoses na parang katulad nung 1980s, hindi nila pinapansin kung ano talaga ba description ng mga GAA, kung ano ba ang description ng mga tungkol sa mga posisyon sa gobyerno. Kasi ganyan tayo noong 1980s, eh. Basta alam mo mayor ka, konsyal ka, senator ka, congressman ka, presidente ka, yun na yun. Hindi nyo naisipin na, okay, how did they make money? Di ba? Yun ang nangyayari ng panahon na yun. Pero ngayon, alam na ng Pilipino because it's all over social media na at may internet na. All you have to do is Google it and then the Google will tell you. If you want more, maybe you can buy the book, like the 1987 Constitution, and then you will see what's the meaning of what topic you want. God damn! Tayo nga mismo, no, hindi naman tayo mahilig sa batas. But after I read some articles because of you, Senator Marcoleta, ay may mga natutunan ako tungkol sa batas sa Pilipinas. Eh, actually mas nalalaman ko na nga yung batas sa Pilipinas kaysa dito sa US, eh, 'di ba? Well, maybe because sa US matino naman kahit papaano. Sa Pilipinas, alam mo maraming illegal ang ginagawa. Si Vida, si Remulla, yung kapatid niyang Badig na supot, oh, tapos si NBI Matibag na nagtatapang-taparan, ang kaya niya lang takutin ay yung alam niyang takot. Si Tory Lord. And then they like anti-kidnapping. O kidnapping, hindi anti pala. O, uso rin ng droga. Pati mga drug lord pinakawalan. So sabi ko sa sarili ko, bakit nagkakagano ng Pilipinas? Look, we may not like the previous presidents. Huwag na natin sama si Tatay Digong dahil talagang like ko yan at love na love ko yan. No? But the thing is, hindi sila ganito kagrabe. Eh, ito nga eh, yung kay Erap nga eh, di ba? Chavit Sixon exposed the money, trail. People power agad. Kaya tuwa si GMA. Here's the thing. Bakit ngayon mahirap sipain o mag-people power talaga ng dire-diretso? Dahil alam ng mga Marcos kung paano nila kokontrahin yan. They already know that. Nasipa na sila ng uli. Alam naman di mo pag-aralan, di ba? And the second is, Vice President Sara Duterte doesn't deal with these freaking oligarchs o yung mga grupo na kapag ikaw ay naiupo bilang Pangulo, Ma'am Sara Duterte, ito ang amin, yan ang sa kanila, at yan ay para doon. Ayaw ni Sara Duterte noon. Kaya nga remember yung huli kong vlog with Pinoy Lens, yung una kong channel, sinabi ni Sara, I can wait until 2028 para malaman ng Pilipino kung gaano kawalang hiya si BBM. And this is, I guess, hindi na nila mahintay 2028. Look, Sara Duterte is not a perfect person, but I think she is the only hope that we have. Mawala si Sara Duterte sa politika, patay tayong Pilipino. Sino papalit? Eh di hawak ni sa leeg. Gatchalian. He's an idiot. Tito Soto, oh, he's a moron. Di ba? Kiko Pangilinan, oh my gosh. Wow, dagat. Di ba? Dilawan, liberal, they're all the same now. They're just hitting or attacking Green, which is Sara Duterte, because they know Sara is a straight person. Kaya nga tawag sa kanya may sayad eh. Kasi nga masyado siyang diretso. Okay? Before I go, my decode here, let us support the INC. Sa mga Pilipino, if you really want to change, if you really want to end up like other countries na taghihirap, it's about time na tanggalin na natin ang bangag. No? By peace. May nakikita na ako sa social media, sinisira na nila yung mga harang nila Marcos sa may Malacanang. So galit ng mga tao. At sa mga taong ito, INC at yung mga taong nagrarally ngayon, saludo ko sa inyo, malaki respeto ko sa inyo. I just hope and wish na isa-isa ko kayong mabate dahil napakatapang nyo. I salute to you guys. Malaki respeto ko sa mga tao ito, nagpapakahirap sila. And remember, in case na ito ay maging successful, Pilipino naman ang bida rito. And I will bring this at the end. We need a better government. Marcos Jr. doesn't have a good government. He's good on lying. He's good on stealing. But he doesn't have any project and program for the Filipino people. Please, mga Pilipino, maawa naman tayo. Tulungan na natin ang INC. Let's call for accountability. Wala na eh. Wala na pong batas sa Pilipinas. The Constitution, the 1987, wala na po. When it comes to Marcos Bangag administration, the 1987 Constitution is nothing. It's gone. Bahala na kayo sa buhay nyo. Ika nga. Remember, yung pagkidnap nila kay Tatay Digong was just a testing. Walang pumalag na Pilipino, walang people power na ganito. Then let's go. Takutin na natin ang mga walang hiya. Ito ang pera, ipamigay mo. This is the only thing that we can do, is to stop this by kicking out the Bangag. Wala na eh. Ano pa ba gagawin ni Bangag? 2 years left?
Malamang wala pa mangyaring eleksyon. Wala tayong magagawa. It's not really good to have a rally like this, pero wala tayong magagawa eh. AFP tahimik, PNP manganganga, NBI mga bobo katulad ni Matibag dahil si Matibag ang nagli-lead. As a matter of fact, no offense, I'm sorry, alam ko yung mga tao nitong AFP, PNP at saka NBI at kung iba pang mga force dyan o iba pang mga department, wala lang sila magawa. They need a job. If they stop doing it or if they complain, they're out. Di ba? But if we have a good government, they have a freedom of speech as long as nasa lugar. Kaya mga pards, let's just hope and pray that walang masaktan. Sana po ay maging peace lang to. At I wish, pero hindi naman mangyayari, bumaba na si Bangag kasi wala na yung baksak ng Pilipino, baksak ng ating bansa. Wala na. It's done. Kaya nga, I feel bad for Inday Sara kapag siya ang sumambot ng Pilipinas. Tatanda talaga siya dito. Pero wala tayong magagawa. She's the next successor. Okay? Alrighty, hanggang dito lang po at sana po ay tulungan natin ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Let's pray for them and hope na walang masaktan. Okay? Already, hanggang dito na lang. And again, ingat po kayo mga Pilipino. Ingat po at sana po ay dasal-dasal lang. Baka ito na po yun. Thank you.